dito muna tayo kay Ramon Ang. May sinasabi po talaga tungkol sa West Philippine Sea. At napaka-importante at napakahalaga na marinig ng bawat Pilipino itong sasabihin ni Ramon Ang. West Philippine Sea po mga kababayan. Usapang West Philippine Sea. Kung bakit nagkakandara pa ang China na agawin sa atin ang West Philippine Sea, mga bossing. And Petron is in Malaysia. In Malaysia, the prices of gasoline is 20 pesos per liter. In the Philippines is 60. Reason? Ano daw po? Ulitin ko. Saglit lang. Ulit In Malaysia. Petron is in Malaysia. In Malaysia, the prices of gasoline is 20 pesos per liter. In the Philippines is 60. Reason? Malaysia subsidized 1/3. The other 1/3 is taxes. Philippine government impose taxes. Okay. And So, Malaysia nagsasubsidize ng taxes, kumbaga binabawasan mga kababayan sa Malaysia. Sa atin naman po, nag-i-impose, nagdadagdag ng tax. Yun yung pinakamabilis na na pagpapaliwanag ko. our neighboring countries don't impose taxes. But Hindi if you look naglagay. at it on a equal basis, our prices without the subsidy and without taxes is even lower than Malaysia, Indonesia, and Thailand. It's also the same as power. Our power generation compared to our neighboring countries are lower, but Hindi kaya tatakbo itong si RSA, mga kababayan. Alam niyo diyan ako do sa Libis. Ayan. BMW RSA sa Libis po 'yun, mga kababayan. May tindahan po ng mga big bike diyan. Diyan ako laging napapasyal kapag umuuwi ako. Lalo na kapag magpapa-change oil. Magpapa-change oil ng BMW na bike, mga kababayan. Grabe. Pa-change oil pa lang, mga bossing, nasa 9,000 na yata yung binayaran ko o 12,000 yata. Lahat-lahat, no? Change oil lang ng motor. 'Di ba? Sabi ni Tantoy, konti na lang na auto mo, Brad Hindi, kakapasok lang natin Kakaumpisa lang natin we impose taxes on the power sector, on fuel, and we also don't subsidy. We don't give subsidy on power. That's why our power prices are higher. Higher. But if you are a foreign investors that want to come to the Philippines, that is not a reason for not coming. You should come and put. Biruin mo siya gusto niyang papasukin yung mga foreign investors, mga kababayan. Pag nakapasok yon, ang mangyayari po, mga kababayan, kumbaga direct foreign investors, mangyayari po dadagdagan trabaho, dadami ang ang mamamayang Pilipino na magkakatrabaho. So, domino effect na din po 'yan. Siyempre, kapag maraming pumapasok na Pilipino, no, o maraming pumapasok na nagtatrabaho doon sa lugar na 'yon, ang susunod diyan, yung transportation naman po, mga kababayan, lalakas yung transportation, especially mga jeepney driver, tricycle driver, lalaki ang kita. Dadagdag din po doon sa lugar na 'yon, mga kababayan, yung maliliit na mga restaurant para po makainan o yung mga karinderya magkakaroon po na. So talagang domino effect po ang mangyayari diyan. And kunyari talagang yung mga foreign investors po nakapasok na talaga, mga kababayan, at kompetensya na. Lahat ng Pilipino may trabaho na. So ngayon ang mga problema na sila na. No, dahil magkakaubusan na ng manpower. So ngayon, para po makakuha ng magpapataasan naman po sila ng bigay ng salary. So yung base salary natin o yung minimum salary natin, lalagpasan na po nila 'yun, mga kababayan, kasi hirap na silang makakuha na manggagawa. Magpapataasan na po 'yun. Yan yung posible na mangyari po, mga kababayan. Up your own power generating plant in your factory, which is very easy to put up. And Philippine government encourage all big energy consumers to put up. For example, if you want to put up your own nickel processing plant, you put up your own power plant. It's welcomed by USEC Marasigan. I think our country's market force compared to our neighboring countries are still subsidizing heavily
on fuel and power. Okay. Why are they able to do it? Because Malaysia has its own oil production. Malaysia, Indonesia, Thailand. Meron silang mga sariling oil production, mga kababayan. Kaya ano po, sir? Vietnam, our oil production is only 6,000 barrel per Ang day liit. compared to our neighboring countries average 1 million barrel a day. That's why Aha. they can put in subsidy. Philippines, we don't have oil, but we have a very Ayan. big reserve in West Philippine Sea. Aha. That's why they are very interested on the Philippines. Correct. So let us not let go of it. We should protect our territory. Salamat. And Petron, O yan, narinig nyo mga DDS. O, yung mga pro-China dyan, ganito naman, ganyan eh. No? Madaming masasayang sa atin pag tuluyan nating pinabayaan yung West Philippine Sea, mga kababayan. At the same time, para na din nating pinabayaan yung mga paguran, yung mga pag-aalay ng buhay, no? Ng ating mga bayani, mga kababayan. Kung ganun-ganun lang natin ibibigay, sabi ng DDS, sige, pagka nagkagera, kayo na lang ang ibabala. Ganyan yung banat po nila, mga bossing eh. Ramdam mo yung takot sa kanila, ramdam mo yung nginig sa kanila, mga kababayan eh. Ano? Kala ko ba matatapang? Kala ko ba yung nangunguna na senador, Robin Padilla. Ang kanyang hero si Bonifacio. Kaso parang hindi niya nasusunod yung diskarte ni Bonifacio, di ba mga kababayan? Sana pabayaan na lang muna si PBBM, tapusin ang kanyang term, sabi ni Maria Susan Ligutan. Maritel Chi, yung China gustong nakawin ang dapat na oil sa atin. Crusader 3777, dapat talaga nang meron tayong oil refinery dahil sa dati mga namuno, panisnaw lang ulit inaayos. Go, 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 PBBM lang. Okay. Tumungo tayo dito, mga bossing. No? Gusto ko sabihin sana. Gusto ko sana sabihin. Ano ba to? Inuman ba talaga to? O birthday party? O karinderya? Ito, balik tayo doon sa kahapon, ha? Ito. Dito po, mga kababayan, sa birthday party ba ito? Dito po, mga kababayan, ano po, pinanood ko yan. Ang discussion nila, mga bossing. Una nating i-discuss dito sa party nila na ito, mga bossing, yung pagsabi nila na pupunta daw po sila ng EDSA.